si Baste is also emerging as a viable option for the Dutertes. Pero definitely magpapatakbo sila, no? Hindi pwede walang Duterte. Definitely, no? Tingin ko kina-calculate nila ano yung sino yung best na tatakbo sa 2028. At ngayon ay sinusubukan nila different strategies, no? At ito yung nakikita natin ng mga unfolding strategy. At ang kanilang strength, for now, parang walang kandidato yung administration. No? For now, yun yung kanilang strength. Kaya ang tingin nila, solo nila yung post-midterm papuntang 2028. Tingin nila solo nila. So as we speak, mukhang ano pa rin, yung yung kahit sino man yan. Pero let's talk about Sara na lang muna. Siya pa rin yung person to beat kung sakali. Kung ngayon yung election. Hindi na siya solo dahil meron ding populist brand na tumatapat sa kanya. Di ba? Sa ngayon, yung Tulpo brand. Pero hindi yan administration automatically. Parang tumakbo yan independent eh. Wala namang partido yan eh. Pero nakikita mo yung strength ng brand. Yung dalawang kapatid, pasok sa lahat ng survey eh. No? Because they have a brand. Yeah, baka yan yung maglaban, dalawang branding na merong populist ethos. Unless yung opposition ay makapag-scale up ng sarili nilang alternative. A third pole na mas may substance. Sino Pero ba? at the same time, merong branding. Yun ang inuulit ko eh. Hindi sapat yung substance, kailangan may brand. Okay, sige. Sa ngayon, sino ba yung mukhang viable na kandidato ng totoong opposition, yung totoo, sa 2028 for president? Well, isa doon sa tatlong Maria. Paano sa ngayon, si Leni pa rin yung lumalabas sa survey, di ba? So kung talagang hindi na sila interesado, ay ipasa na niya sa iba. No? Pero ipasa niya lang maayos. Parang, yun nga, sinasabi ko, nationwide tour. Pero pwede rin si Leni na nagsabi na magiging mayor siya, pwedeng kung maganda yung kanyang branding as mayor, ay may opening pa rin sa 2028. Pero linawin niya. Paano marami ngayon ng mga tumatakbo sa national nanggaling sa local eh. 'Di ba? Si Digong, si Erap, no? Si Binay, Teka. 'di ba? Contextualize sa local, si Isko, no? Yun yung kanila eh, no? Kaya pwede rin si Leni. Sorry I don't mean to do a story. I don't mean to cut you off. Hindi, pero doon sa may example sa binanggit nyo, isa lang doon yung tumalon directly from local. Pero ang konteksto noon, meron silang vast local experience. Kasi sa ERAP, di ba? Local yan. Pero nag-ano yan, senador, vice, tsaka nag-presidente. Ang naalala ko, before Duterte, correct me if I'm wrong, ang sumubok din, Mayor Lim, tama ba? Oo, Mayor Lim. Diretso? Di ba diretso? 98 election ba yun o 2004, no? 98 yata. Yung sumubok siya directly from mayor then for president. Oo, at suportado siya ni Cory noon, di ba? So may mga local na, so pwede pa rin yun na strategy. Pero duda ako, tingin ko ay gusto talaga ni Leni mag-focus dun sa kanilang bailiwick sa Naga. In deference sa memory ng kanyang asawa, si Jessie Robredo. Pero ayun, yung ganoon lang yung mga opening. Si Laila, bagamat mababa yung kanyang rating sa survey, pwede mag-scale up kung meron siyang brand, no? Ang brand kasi niya hustisya, justice. No? Pwede rin si Risa dahil maganda yung kanyang performance sa Senado. 'Di ba? Pinag-uusapan yung kanyang mga hearing eh. More than yung hearing ng mga idol mo na magagaling na senador. So nagmarka si Risa sa Senado. So pwede rin siya. So sinasabi ko, pwedeng isa dun sa tatlong mga Maria, kung sila ay mag-scale up at mag-create ng brand, sila yung pwedeng third pole sa 2028. Or pwede sila makipag-alyado dun sa isang populist brand para lang matalo yung napakasamang brand ng mga Duterte. Parang imagine mo kung mananalo yung Duterte, magiging probinsya tayo ng China. Ganun ba yan? Magiging probinsya ba tayo? Yun yung isa pang elephant in the room or dragon in the room. Itong mga parating na eleksyon sa 2028 ay nandun yung shadow ng dalawang superpower.
No? As never before. Hindi pa yan nangyari before. Alam naman natin, may nakikialam sa atin ng mga foreign powers. Pero ito, very intense. Itong parating na presidential election sa 2028. Nandiyan yung shadow ng mga superpower. Dahil, whether we like it or not, nandun tayo ngayon sa gitna, strategically, of the great game. The game of the superpowers.